Magandang umaga po sa ating lahat. Itong nakaraang linggo ay dumating na sa Pilipinas ang two-time gold medalist na si Carlos Yulo, na kung saan nandoon yung pagdiriwang ng bansa sapagkat siya ay nagwagi ng dalawang gintong medalya. At ang isang manlalaro sa Olympics, sila ay hindi basta-basta sumasali doon nang walang anumang mga paghahanda. Naroon na simula pagkabata pa lamang, meron ng pagkatalaga ng kanilang sarili para gawin o para ensayuhin yung bagay o yung mga sports na kanilang lalaruin upang sila ay magtagumpay. Inilalagayan nila yung kanilang buhay. Meron silang pagkatalaga. Kamula murang edad pa lamang para makamtan yung gintong medalya. At di lamang yon, kundi para din sa kapurihan o para din sa pagkakilala ng ibang mga bansa sa bansa na kung saan ay kinakatawan ng manlalarong iyon. At yun yung makikita natin sa buhay ng mga nagwagi, kagaya nga po ng ating kababayan na si Carlos Yulo. Subalit, pagdating sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga kabilang ng iglesia, ang pagkatatag din ng iglesia, ang pagkatatag dito ng Diyos, ito'y meron ding dapat na pagkatalaga ng sarili at yung walang iba kundi yun ay isasalita ng Diyos para sa layunin ng Diyos na siya ay mapupurihan. At yun din dapat na makita sa bawat mga mananampalataya na kabilang sa iglesia. Kaya po ngayong umaga, nais ko pong magdala ng mensahe mula sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 2, talatang 42 hanggang 47. Kaya iniimbitan ko pa na buksan ang inyong mga Biblia sa Book of Acts, chapter 2, verse 42 to verse 47. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos, na kung saan ating salayan ng ating mga buhay. On verse 42, at sila'y nagsipatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagkasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisalima ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangailigtas. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita na ating pong nabasa. Nawa tayo ay mahamon at mapalahanan mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, muli, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami, O Diyos, ng mga tao, bagaman kami ay mga makasalanan, kami inyong dinampot, kami inyong biniyayaan ng kaligtasan na ipinagkaloob ang inyong bugtong na anak, kaya't muli kami ay nagkaroon ng paipag-ugnayan sa iyo. Nagkaroon muli kami ng relasyon sa iyo. At binilang niyo po kami sa iglesia kung saan inyong itinatag para sa inyong kapurihan. Kaya nawa, Panginoon, sa umagang ito ng aming pag-aaral, buksan niyo po ang aming mga isipan. Buksan niyo po ang aming mga kunawaan, ang aming mga puso, nawa ay maging handa na tumanggap ng iyong salita nang sa gayon muli kami mapaalahanan ng kadakilaan ng iglesia na iyong itinatag. Tulungan niyo po kami na sa bawat salitang mahayag, ito po yung maging pagpapala sa amin. Maging hamon, Panginoon, sa amin. Kaya tulungan niyo po ako na magdadala ng mensahe, bigyan niyo po ako ng karunungan, bigyan niyo po ako ng patuloy na katapangan at katapatan na ipangaral ng iyong salita. At sa bawat tagapakinig, O Diyos, buksan niyo po ang kanilang mga puso sa iyong salita, sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Alisin niyo po, Panginoon, ang anumang gawa
ng kaaway upang hadlangan ang aming pakikinig ng iyong salita. At nawa Panginoon, higit sa lahat, ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang maitanghal sa aming kalagitnaan. Kaya muli, O Diyos, ito aming dinadalangin sa iyo sa pangalan lamang ng inyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang The New Testament Church o ang Iglesia sa Bagong Tipan. At ito po yung ating tatalakayin sa ating pong nabasa sa Book of Acts. Dito ang kinikilalang sumulat ng aklat ng gawa ay walang iba kundi si Lucas. Sa panahon o sa konteksto ng mayroong lumalaking mga hidwaan o mga paipaglaban sa pagitan ng mga naunang Kristiyano at ng mga Hudyo. Sapagkat kapwa mga Hudyo at kapwa mga Kristiyano, sila'y nag-aangkin na sila na yung bayan ng Diyos, na para sa kanila yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pinapalagay nila na sila yung tinutukoy sa lumang tipan ng mga pangako. Kaya't sumulat si Lucas, ito yung naging kanyang pagsulot sa kanya upang tugunan o upang i-address yung nangyayaring issue na ito sa pamagitan ng pagsang-ayon sa mensahe ng Ebanghelyo sa katuparan ito sa ating Panginoong Jesucristo. Nariyan na kanya pong inilatag o kanyang ipanaliwanag yung pagpapatuloy ng mga pangako sa lumang tipan sa Israel at ang katuparan nito kay Kristo at sa Iglesia. Sumulat siya para ipakita na yung dakilang plano ng Diyos na kaligtasan na inihula pa noong lumang tipan na ito'y nagkaroon ng katuparan sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, at maging sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, at ito'y nagpapatuloy na nagiging malinaw sa paglago at paglaki ng naunang iglesia noon sa Jerusalem. Sapagkat ang iglesia ay kinabibilangan ng mga remnants ng Israel at ng Hentil. Ito yung katuparan ng pangako na siyang kumakatawan ngayon sa bayan ng Diyos sa makabagong kapanahunan. At dito sa kabanatang 2 ng Acts, makikita natin yung realidad nito sa pangaral ni Apostol Pedro noong Pentecostes, noong mga naunang mga talataan. Dito, sinangaral habang siya napuspos ng Espiritu Santo, ipinahayag niya ang katuparan ng mga pangako sa lumang tipan patungkol kay Jesucristo, na siyang ipinangakong Panginoon na dumating, na siya na ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos na naghahari at sa kanyang iglesia. Kaya kung inyo pong mababasa ang Acts 2, habang sa pangaral ni Apostol Pedro, meron siyang mga quotations na kinuha niya sa Old Testament na pinapalagay niya at sinasabi niya na ito'y natupad na sa ngayon nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbangon muli sa mga patay, naghari. At yung pangakong iyon ay natupad sa iglesia na ngayon ay kanya ng bayan. At dahil sa kanyang pangaral, mabasa po natin sa mga sumusunod na mga pangyayari, marami ang nangaligtas. Marami ang tumalimas sa ating Panginoong Jesucristo. Nagsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan at sila'y sumampalataya sa Panginoon na kanilang ipinako sa krus. At sila'y nangabautismuhan at nangaparagdag sa unang iglesia noon sa Jerusalem. Kaya't makikita po natin na sa pagkatatag ng unang iglesia sa Jerusalem, ayon sa ating teksto, ito naman yung naging buhay ng iglesia noon. Sila'y nagsapanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagkasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa panalangin, na kung saan ang iglesyang ito ay nagkakaisa. Naroon na makikita po natin na sila'y nagmamahalan, nag-iibigan sila, mayroong pagtutulungan, nagtatapat sila sa kanilang mga pamumuhay. At higit sa lahat, naroon ang pag-upuri nila sa Diyos. Naroon ang pagbabalik luwalhati nila sa Diyos na gumagawa sa kanilang kalagitnaan. Sapagkat naroon yung kanilang katapatan sa pagkasagawa ng lahat ng mga bagay na iniutos ng Diyos sa iglesia. At dahil sa ebanghelyo na kanilang natanggap, na kanilang ipinapamuhay, ay nagiging instrumento ito ng Diyos para ipatuloy na tumawag ng mga makasalanan sa kaligtasan. At patuloy na siya ay mabigyan lamang ng kapurihan.
Ganito natin makikita kung paano itinatag at idinisenyo ng Diyos ang kanyang iglesia. Ganito natin siya makikita kung paano niya itinatag ang iglesia sa bagong tipan. Mayroon silang pagkatalaga ng sarili, salita ng Diyos, at mayroon silang buhay na sumesentro sa Ebanghelyo na kung saan nagdudulot po ito at nagdadala sa kanila para sa pagpupuri sa kanilang Diyos. Kaya po yung mensahe na nais ko pong dalhin sa atin ngayong umaga ay ito, na ang iglesyang nakasentro at ipinapamuhay ang salita ng Diyos ay lumalago at nagbibigay kapurihan sa Diyos. Ang iglesyang nakasentro at ipinapamuhay ang salita ng Diyos, ito'y lumalago at ito'y nagbibigay kapurihan sa ating Panginoong Diyos. At yan po yung ating makikita sa iglesia sa bagong tipan. Ganito siya iminodelo o ganito siya itinatag ng ating Panginoong Diyos sa kung paano dapat siya maging at kung paano dapat siya magpatuloy. Karamihan sa mga nakikita natin ng mga malaking mga institusyon o mga malaking mga ahensya, malaking mga organisasyon, sila nagsisimula sa maliit. Sila nagsisimula sa merong mga kainaan o merong mga depekto. Subalit sa paglipas ng panahon, naroon na sila ay umuunlad, nagiging mabuti yung kanilang kalagayan at kalaunan pa, sila ay nagiging mahuhusay. Yan po yung ating makikita sa mga institusyon sa mundo. Subalit ang ating makikita sa iglesia sa pagkatag ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang pagsisimula pa lamang, siya ay nasa kanyang pinakamainam na kalagayan. Siya ay nasa kanyang pinaka-best form. At ang mga sumusunod na mga malaking bagay sa iglesia ay marapat yaong mga naunang mga bagay. Ngayon, kung meron makikita, dapat o pag-isikapan ng iglesia, yun ay pagbabalik sa kung paano siya itinatag ng ating Panginoong Diyos. At bagaman ang ating makikita sa paunang iglesia ay hindi siya perpekto, kanya namang sinasalamin ang mga pamantayan at katangian ng iglesia sa bagong tipan na marapat ay nakikita din sa lahat ng mga nag-aangkin na tunay na iglesia sa kasalukuyan. Kaya't meron po tayong dalawang bagay na titingnan sa naging buhay ng iglesia noon sa Jerusalem na dapat na maging hamon sa atin at ating makita na salayan upang tayo ay maging gayon din kung paano siya itinatag ng ating Panginoong Diyos. Una, sa pagsentro sa salita ng Diyos, mayroong paglago ang iglesia. Sa pagsentro sa salita ng Diyos, mayroong paglago ang iglesia. At pangalawa, sa paglago ng iglesia, mayroong pag-ibigay puri sa Diyos at paglingap ng mga tao. Atin pong unahin na sa pagsentro sa salita ng Diyos, mayroong paglago ang iglesia. Sa pagkatag ng iglesia sa bagong tipan, ang ating makikitang pangunahing bagay na kanilang ginawa ay yung pagkatalaga ng kanilang sarili. Yung pagbibigay o pag-devote ng kanilang sarili sa turo ng mga apostol. Yan po yung ating mababasa sa verse 42. Sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. At kasunod noon, yung ibang mga bagay. Makikita po natin diyan na hindi una ditong sinabi na sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkasama-sama. Bagaman naroon yon. Pero hindi yun nauna. O kaya naman dito sinabi na sila nagsipatiling matibay sa panalangin o pang mga ministeryo ng iglesia. Hindi po ito aksidente. Na ang unang bagay na tinukoy ay yung mga turo ng mga apostol na siyang salita ng Diyos. Sapagkat dahil babago pa lamang nagsisimula ang iglesia, kinakailangan nilang maunawaan ang salita ng Diyos upang maunawaan nila at makita nila yung dapat nilang maging o dapat nilang takbuhin bilang isang iglesia upang sila ay lumago. Tinitingnan nila ito na pangunahing bagay na kanilang kinakailangan para sa maturidad ng iglesia. Kaya naman, una't higit sa lahat, naroon yung pagkatalaga ng kanilang sarili sa turo ng mga apostol. Kaya't mapapansin po dito natin, ang ginamit din ng salita sa English ay devoted. Na ang ibig sabihin, pag sinabing devoted, mula yan sa kanyang orihinal na lengguwahe sa Griego na prokrastereo.
na nangangulugan, it is to be earnest towards, to persevere, be constantly diligent, to attend continually. Meaning, pag sinabing devoted, ang ibig sabihin niyan, pag-ibigay ng iyong buhay sa isang bagay na dapat mo itong ginagawa ng tuloy-tuloy. Itinatalaga mo ang iyong buhay. Ikaw man ay naroon na ang iyong mood ay nais mong gawin o hindi mo nais gawin, hindi ito nakabase sa pakaramdam. Ito'y pagalaan mismo ng iyong buhay para gawin yung isang bagay. At yan po yung ginawa ng mga manampalataya noon ng iglesia noon sa Jerusalem. Nilagay nila yung kanilang sarili, itinalaga nila yung kanilang sarili sa salita ng ating Panginoong Diyos sa mga katuruan ng mga apostol. At ang katuruan ng mga apostol dito na binabanggit ay ang lumang tipan na tinutukoy nilang na isa sa katuparan sa kanilang panahon. Gaya po na naging pangaral ni Apostol Pedro. At dahil dito, naging malinaw sa kanila ang dakilang plano ng Diyos na kaligtasan sa kanyang bayan. Na sila na ngayon yung bayan ng Diyos. At itinatag ng Diyos na institusyon o kanyang ahensya para sa kapakanan ng kanyang kaharian. Na mayroon na silang bagong pagkakakilanlan kay Kristo Jesus. Kaya naroon na ang pakikisama nila sa bawat isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba. Yun yung misteryo sa iglesia. Meron silang pagkakabuklod. Meron silang pagkakaisa sa kabila na sila ay magkakaiba na ng lahi. Sapagkat noong una, ang Israel ay hindi gayon. Kinakailangan pa, pagkakita ng ibang bayan, kinakailangan mong ma-convert muna. Kailangan mo sumailalim sa circumcision. So, bakit dito sa iglesia, sapagkat dito natupad yung pangako ng Diyos, mayroon na silang pagkakabuklod-buklod. Mayroon na silang pagkakaisa ng espiritu. Wala na ng anumang pagkakaiba-iba. Ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Hentil, naroon na ang kanilang pakikiisa. Hindi na ang mga ito ang sa kanila mahalaga, kundi yun ang pagiging isa kay Kristo. At yun yung makikita natin sa iglesia. At ipinapakita nila ito sa pamagitan ng pagkasama-sama sa layunin na luwalhatiin ng ating Panginoong Hesus. Naroon din yung pag-alaala nila sa Panginoong Kristo. Sama-sama silang gumagampan ng banal na hapunan, ng pagpuputol-putol ng tinapay, na kung saan sumisimbolo sa kanyang dakilang sakripisyo para sa kanyang bayan. Naroon na sila nagsasama-sama para manalangin sa isa't isa. At dahil ng pag-ibig ng Diyos sa kanila itong sinasalamin sa pag-ibig sa bawat isa. Kaya't makikita po natin, naroon ang kanilang pagmamalasakit at pagtutulungan bilang magkakapatid sa panampalataya. At makikita po natin yan sa verse 45, sa kanilang ginawang pagkakaloob sa mga nangangailangang kapatid sa pamagitan ng pagbebenta o pagbibili ng kanilang mga ari-arian o mga kayamanan para ipamahagi sa mga kapatirang nangangailangan. At dahil po dito, dahil ang patuon ng iglesia doon sa Jerusalem, makapangyarihang kumikilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan at patuloy siyang nagdaragdag ng mga nangaliligtas. Ito yung picture o ito yung larawan ng iglesia noon sa bagong tipan. At dahil sila sumesentro sa salita ng Diyos at sa pamagitan ng mga apostol, at ito'y kanilang sinasabuhay, kaya naroon na nagdudulot ito sa kanila ng kalaguan. Pangunahin ay kalaguang espiritual. Kung ating pumakita kung ano yung kalagayan o ano yung mga ginagawa ng mga manampalataya noon. Ito yung pangunahing lumalago sa kanila, yung kailang espiritual na buhay. Naroon na sila lumalago sa pag-ibig sa isa't isa. Sila lumalago sa pagkakaisa. Lumalago sila sa pagtutulungan. Lumalago sila sa pagdadamayan. Lumalago sila sa kabanalan at maging lumalago sila sa bilang. At yun po yung ating makikita na nagawa ng salita ng Diyos. Dahil ibinigay nila yung kailang sarili sa salita ng Diyos, merong nangyaring paglago. Merong nangyaring paglago sa kanilang panampalataya. Kaya po yung punto na nais ko pong dalhin sa inyo ngayong umaga ay ito, na ang pinakasusi sa paglago ng iglesia ay sa pagsentro at sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos.
na ang pinakasusi sa paglago natin bilang mga mananampalataya, bilang iglesia ng ating Panginoong Kristo ay sa pagsentro sa salita ng Diyos at sa pagkasabuhay nito. Ito yung natanging susi. Ito yung ating makikita sa iglesia noon sa Jerusalem. At ito din dapat hanggang sa kasalukuyan ang ating pinapanatili sa ating mga iglesia. Hindi natin kailangan ng mga makabagong pamamaraan upang mapalago ang iglesia sa espiritualidad at bilang na kung saan ay yan yung ating makikita sa mga modernong iglesia sa ngayon. Makabago na ngayon ang panahon. Kailangan natin ng mga makabagong mga pamamaraan upang palaguin ang iglesia. Hindi po ganon. Ang salita ng Diyos ang marapat na kinasaligan ng lahat ng tunay na mga iglesia. Kahit makikita natin na kung walang salita ng Diyos sa isang iglesia, hindi sila tunay na iglesia. Kung hindi ang salita ng Diyos ang pinakasentro sa isang iglesia, bagaman kinikilala nila ang kanilang sarili na iglesia ng ating Panginoong Kristo, kung di sila sumesentro sa salita ng Diyos, isinuko nila ang pagiging iglesia. Sapagkat ang isang iglesia ay hindi lamang nagsasama-samang kalipunan o bilang ng mga tao. Hindi lamang tayo basta dito nagsasama-sama. Hindi ito gaya ng ibang institusyon o ibang ahensya. Ang iglesia ay natatangi. Sapagkat sa ating pagkasama-sama, naroon ang salita ng Diyos. At sa ating pagsentro sa salita ng Diyos, naroon din ang presensya ng ating Panginoong Kristo sa ating kalagitnaan. Alisin natin ang salita ng Diyos, hindi tayo makakaasa na ang presensya ng ating Panginoong Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Kaya ang isang iglesia ay marapat nakatalaga ang kanyang sarili sa banal na kasulatan na siyang ibinigay ng Diyos para sa kanyang paglago at pagpapatuloy. Ang sabi nga ni Jonathan Edwards, isa sa kinasangkapan ng Diyos, ginamit na instrumento ng Diyos upang magkaroon ng revival noong kanyang kapanahunan, pinapahalaga niya ang salita ng Diyos. Kahit ang sabi niya, the Word of God is the principal means by which other means operate and are made effectual. For all that is visible to the eyes is vague and vain without the Word of God to instruct and guide the mind. It is the Word of God that is indeed held forth and applied by example, just as the word of the Lord sounded forth to other towns of Macedonia and Achaia by the example of those who believed and in Thessalonica. At yun po yung ating makikita sa salita ng Diyos. Ito yung main principal means kung saan para mag-operate yung ibang kaparaanan o ibang means, kinakailangan daw po natin ng salita ng Diyos. Subalit ang naging problema sa ating kapanahunan, napakaraming mga nag-aangkin ngayon ng mga iglesia ng ating Panginoong Kristo na hindi na ang salita ng Diyos ang sentro. Marami ngayon naglipa ng mga iglesia, subalit wala ng Biblia. Hindi na ang salita ng Diyos ang pinagkakaangkalahan ng kanilang pananampalataya. Mayroong mga nanangan sa pagtanggap ng mga pangitain at pagsasalita ng mga wika. At dahil sila nakakatanggap ng mga pangitain at mga wika, hindi nila makontrol yung kanilang katawan at ito yung nagagawa sa kanila. Dito sila sumesentro sa ginagawa nila sa iglesia. Mayroong mga ginagawang ang entertainment ang siyang bumuhay sa iglesia. Masyado ng boring ang ginagawa sa iglesia. Salita na lang ng Diyos, boring. Ibahin natin, lagyan natin ng entertainment. Lagyan natin ng mga concerts. Lagyan natin ng mga skits, ng mga shows, ng mga pasabog. Lagyan natin ng mga gimmicks. At yun yung talamak sa napakaraming iglesia sa ngayon. At yun yung tinatangkilik ng mga tao. Sapagkat yun yung kanilang hinahangad. Meron din gumagamit pa din naman ng Biblia. Pero ipinapantay nila bilang salayan ang mga tradisyon ng tao. Mayroon ding mga iglesia na natili naman na may Biblia.
Subalit mas binibigyang halaga ang ministeryo, ang programa, ang lahat ng ibang mga bagay kaysa salita ng ating Panginoong Diyos. Maaari silang mabilis na makahikayat ng mga tao na pumunta sa kanilang iglesia. Maaari nilang gawing napakasigla ang kongregasyon. Maaari din nilang mabilis na mapadami yung kanilang mga miyembro. Maaaring lumaki ang kanilang gusali. Subalit kung hindi ang salita ng Diyos ang sentro, walang kabuluhan ang lahat ng mga ito. Hindi sila tunay na iglesia. Walang tunay na paglagong espiritual. Walang tunay na paglago ng maturidad. Walang tunay na paglago ng pag-ibig sa isa't isa. Walang tunay na paglago ng pagkakaisa. Walang tunay na paglago ng iglesia kung hindi ito nakasalig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya't bilang sa atin na nag-aangkin na tayo nasa tunay na iglesia, na sumusunod sa iglesia kung paano siya itinatag ng ating Panginoong Diyos sa bagong tipan, marapat maging sentro natin ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Marapat tayo maging committed sa Biblia. Sundin ang lahat ng mga nakasaad ditong ordinansa, mga tungkulin sa kung paano dapat tayo magpatuloy bilang isang iglesia. Sabi nga ni John Calvin, wherever we find the Word of God, surely preached and heard, and the sacraments administered according to the institution of Christ, there it is not to be doubted, is a church of God. Kung ang isang iglesia daw ay naroon na committed, kung saan daw ang salita ng Diyos ay tunay na ipang-aral, na ituro, nagagampanan yung mga sakramento, mga ordinansa, mayroong pagkatapat sa pamumuhay, walang duda na yun daw ay tunay na iglesia. At marapat nawa yun ay makita sa atin na nag-aangkin na nasa tunay tayong iglesia. Ating tingnan ang iglesia noon sa Jerusalem, na bagaman sila'y nasa kalagayan na mayroong nangyayaring pag-uusig noon. Dahil babago pa lamang ang iglesia at mayroong mga primary religion doon, Judaism. At sila yung babagong lumilitaw, mayroong pag-uusig na nangyayari. Kabaliktaran sa atin, sa ating bansa. Wala tayong nararamdaman na pag-uusig. At ating makikita doon na sila din ay walang maayos na gusali. Yes, ang iglesia noon sa Jerusalem, wala silang isang gusali na sila nagtitipon-tipon, kundi sila ay tumutungo sa mga sinagoga, sa kanilang mga bahay-bahay upang sila magkatipon. Subalit sa kabila ng mga bagay na yan, sila ay nagsipatiling matibay sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ito yung nagatid sa kanila ng paglago ng kanilang pananampalataya. Ito yung nagatid sa kanila ng paglago ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ito yung nagatid sa kanila ng kanilang pagkaisa, ng kanilang pagtulungan sa bawat kapatiran. Ito ang dapat natin maging prioridad. Ang dapat nating pangunahing maging prioridad ay hindi ang ating paglago sa bilang. Bagang magandang bagay yan. Ang ating pinakapangunahing prioridad na dapat ay ating inaasam sa ating mga buhay ay paglago sa ating pananampalataya. Gaya ng ating nakita na nangyari una sa Iglesia sa Jerusalem. Bago sila unang lumago sa bilang, una muna silang lumago sa kanilang pananampalataya. At yun po yung dapat natin maging goal. Gaya ng Iglesia noon, kung tayo nakasentro sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng totoong pagkasama-sama. Magkakaroon tayo ng tunay na pananalangin at ng tunay na paggampan ng mga ordinansa. Subalit yung tanong sa atin na nais ko pong itanong natin sa bawat sarili po natin ay ito. Sa ating mga member ng iglesia, nakikita mo ba ang iyong sarili na lumalago sa iyong pananampalataya? Maaari nagsisimula ka pa lamang ng miyembro. Maaari din na matagal ka ng miyembro. Subalit nakikita mo ba ang iyong sarili na lumalago sa iyong pananampalataya?
At makikita po natin yan kung atin pong naiisagawa kung ano yung ginagawa ng mga mananampalataya noon. Iyo bang pinaghahandaan ang araw ng Panginoon tuwing linggo? Ang araw ba ng panambahan upang ibigay lamang sa Diyos ay iyong pinaghahandaan? Namumuhay ka ba sa isang linggo na ang pinaka-araw na iyong pinakaiintay, na ang pinaka-araw na iyong pinaghahandaan ay ang araw ng linggo? Nakikita mo ba ang iyong sarili na totoong gumagampan ng mga ordinansa ng iglesia? At meron bang lumalagong kagalakan sa iyong puso na makasama mo ang iyong kapatiran sa pananampalataya? Ikaw ba'y nagagalak na tayo nagsasama-sama? Pinaghihikapan mo bang makibahagi sa banal na hapunan kung saan ating inaalaala ang dakilang gawa ng ating Panginoong Jesucristo? Dumadalo ka ba sa panalangin, sa prayer meeting? Iyo bang inilalagay talagang iyong sarili upang gumampan ng mga ganyang gawain? Nakikita mo ba ang iyong sarili na lumalago ang iyong pag-ibig sa kapatiran? Na lumalago ang iyong pagmamalasakit sa kanila? Dinadamayan mo ba ang iyong kapatid na nasa kalumbayan? Tutulungan mo ba ang iyong mga kapatid na sitwasyon ng pangailangan? Ating makikita na ang mga ito ay maaaring maging batayan. Ito yung mga batayan para po makita natin ang ating kalagayan kung tunay nga ba tayong lumalago bilang iglesia. Simulan natin sa bawat individual na miyembro ng iglesia. Yung bang mga naging katanungan natin ngayon, yan ba'y nagiging katotohanan sa ating mga buhay? Kung ating mga sagot ay hindi tayo tiyak at hindi pa tayo lumalago. Kahit ang maging hamon nawa sa atin, ating maging layunin o prioridad ang paglago sa pananampalataya. Kaya ito po yung hamon ko sa inyo. Maging prioridad mo ang paglago sa iyong pananampalataya bilang miyembro ng lokal na iglesia sa pamagitan ng pagsentro sa salita ng Diyos at sa pagkasabuhay nito. At yun po dapat yung makita sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. At para naman sa ating mga minamahal na bisita, ang iglesia ay ang bayan ng Diyos. Sila ang mga taong naligtas sa pamagitan ng pagsisisi sa kanilang kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa ligtas, kung ikaw ay wala pa rin pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay natiling hindi kabilang sa kanyang bayan, natili kang makasalanan sa kanyang harapan at nakalaan sa kanyang dakilang katulan sa araw ng paghukom. Kaya't marapat habang ikaw'y binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos, ikaw'y makasalanan, merong katulan sa iyo ang Diyos. Subalit dahil ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siya yung maging sakripisyo sa iyong kasalanan, mapagbayaran ito at mapanumbalik ang iyong relasyon sa Diyos. Kaya siya tinatawag na tagapamagitan. Manampalataya ka sa Kanya, pag-isihan mo ang iyong kasalanan. At kung gagawin mo yan, mapabilang ka sa bayan ng Diyos. At kung ikaw naman ay nagpapahayag ng naligtas, subalit hindi ka pa miyembro ng isang lokal na iglesia, hindi ka pa lubusan nakakasunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang mga inililigtas ng Diyos ay Kanyang idinaragdag sa iglesia, kung saan mas mapapalago mo ang iyong pananampalataya. Kaya nawa, ito yung maging katotohanan sa ating mga buhay, ating pahalagahan ang ating mga buhay bilang kaalin na iglesia. Sumentro tayo sa Kanyang salita upang tayo lumago sa ating pananampalataya. Kaya dahil dyan, dadako tayo sa ating ikalawang puntos na sa paglago naman ng iglesia, merong ngayong pagbibigay puri sa Diyos
at paglingap ng mga tao. Ito naman yung nagagawa. Pag tayo ay lumalago sa ating panampalataya, mayroong pag-ibigay puri sa Diyos. Nabibigyan kapurihan natin ang Diyos. At nakakatanggap tayo ng paglingap ng mga tao. At yung makikita muli sa ating teksto, na sa paglago ng iglesia, nagdudulot ito sa kanila ng pag-ibig luwalhati sa Diyos. Ito yung pangunahing marapat nakikita sa iglesia, ang pagbibigay papuri sa ating Panginoong Diyos dahil siya ang makapangyarihang gumagawa sa kanilang kalagitnaan. At ang iglesia sa Jerusalem ay nagpupuri sa Diyos dahil ng kaligtasan na kanilang natamo. Nagpupuri sila sa Diyos dahil ng katuparan ng kanyang mga pangako na ipinangako ng una at sila yung mga naging kabahagi doon. Nagpupuri sila sa Diyos dahil sila yung kanyang naging bayan na siya'y naiipagniig sa kanila. Nagpupuri sila sa Diyos dahil nakikita nila yung pagkilos ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Kaya't makikita natin sa pagkilos ng Diyos, naroon yung kanyang paggawa sa puso ng mga tao. Kaya nga sabi po sa verse na ating nabasa sa 24, sabi diyan, yung takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Pagpapakita na ang Diyos ay kasama nila. Ang Diyos ay gumagawa sa kanilang kalagitnaan. Naroon ang kanyang paggawa sa pamagitan din ng mga apostol. Nandun na ginawa nila ang maraming mga kababalaghan at mga tanda sa pamagitan ng mga apostol. At dahil ng paggawa ng Diyos sa buhay ng iglesia noon sa Jerusalem, naroon din yung lumalagong pag-ibig nila sa isa't isa. Kaya nga naroon sa verse 45, pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari, ang kanilang mga kayamanan, at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Pagpapakita na naroon na ang Diyos yung gumagawa sa kanila. Dati hindi ganun yung kanilang gawain. Pero dahil nandun yung pagsentro ng salita ng Diyos, lumalago sila, ang Diyos yung nagpapalago at ang Diyos yung gumagawa. Pinapakita na itinuturing noon ng iglesia ang kanyang sarili bilang isang pamilya. At ang isang malusog na pamilya ay naalagaan ng kanyang sarili. Kaya't makikita po natin na ang lahat ng nangyayari sa isang iglesia, ang lahat ng nangyayari sa iglesia noon sa Jerusalem, dulot ng pagsentro sa salita ng Diyos ay nag-ahatid sa kanila sa kalaguan. At ultimately, sa pag-ibigay kapurihan sa kanilang Diyos. At gayon din, dahil ng kanilang katapatan ng pamumuhay, dahil ng kanilang pagkasabuhay ng salita ng Diyos, ng kailang panampalataya, nililingap sila ng mga tao. At yun po yung ating mababasa. Again, sa ating pong teksto. Ang sabi doon sa verse 47, praising God and having favor with all the people. Hindi lamang sila nagbabalik papuri sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanilang pamumuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos, kinikilala sila ng mga tao. Nililingap sila ng bayan. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga taong iyon ay naging na-convert sa Christianity o naging membro ng iglesia. Kundi, ang patotoo ng iglesia noon, yung kanilang kapakumbabaan, yung kanilang kaseryosohan, at yung kanilang nakatalagang buhay sa Diyos, ay nakuha ang puso ng mga tao sa kanilang komunidad. Nagkaroon sila ng magandang protoo. At ito yung nagpatahimik sa mga pag-uusig. Ito yung nagpapatahimik sa mga oposisyon na kanilang kinakaharap. Kahit makikita po natin yung punto na ang tunay na lumalagong iglesia ay ibinibigay sa Diyos ang kanilang lubos na pagpupuri at nakatatanggap ng pagkilala ng mga tao. Hindi nga ating makikita o picture ng isang lumalagong iglesia. Nandun na nagpupuri sila sa Diyos at naroon din, nanilingap sila ng mga tao dahil ng kanilang matapat na pamumuhay, dahil sila nakasalig sa salita ng Diyos. Isang napakagandang photo mula sa iglesia noon sa Jerusalem, na sila'y nakasentro sa salita ng Diyos, ipinapamuhay at lumalago sa kanilang panampalataya, ibinabalik sa Diyos ang kapurihan, nakakatanggap ng paglingap ng mga tao. At yan po yung larawan ng isang tunay na iglesia
sa Bagong Tipan? Kamusta tayo bilang iglesia sa kasalukuyan? Yun yung marapat nating kahantungan. Ito yung dapat na makita sa lahat na nag-aangking iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalukuyan. Ang ating layunin lamang ay ang mapupurihan ng ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan ng iglesia, ay makita at makilala ng mga tao ang ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay totoong Diyos. Subalit again, ang naging problema sa ating kasalukuyang kapanahunan, maraming mga pastor at leader ngayon ng mga iglesia na ang kanilang sarili ang binibigyan nila ng kapurihan, na ang kanilang sarili ang binibigyan nila ng luwalhati. Tinitingnan nila na kaya nagiging matagumpay ang ministeryo ng kanilang iglesia ay dahil ng kanilang husay sa pamumuno. Tinitingnan nila na kaya lumalago ang iglesia sa bilang ay dahil ng kanilang estratehiya. At nung nakaraan ng mga taon, matagal ng siguro ilang years na, merong isang pastor mismo ang matapang na nagsabi at ipinahayag na kaya lumaki ang iglesia, hindi daw dahil sa Diyos, kundi dahil ng kanyang pamumuno. Ito yung matapang na pag-aangkin, pero isa itong kahambugan sa harapan ng Diyos. Mayroon ding mga iglesia na ang kanilang sariling pangalan ang masyado nilang binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya't naroon na kanila pa itong isinasa batas upang ipagdiwang at kilalanin ng mga tao. Gaya, for example, ng Baptist Day. Bagaman di ako against sa layunin, pero ito yung ginagawa nila. Ito yung nilalagay pa nila sa batas upang ipagdiwang at kilalanin ng mga tao. Subalit, ang dapat nating makita sa iglesia, meron lamang tayong isang layunin at iyon ay ang mapupurihan lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang isang pastor, hindi isang leader, hindi mismo yung pangalan ng church, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa Kanya. At kung gusto natin kilalanin tayo ng mga tao, hindi natin kailangan ng ibang mga pamaraan, gaya ng pagkasabatas nito o gumamit ng iba't ibang mga kaparaan ng mundo. Ang dapat natin gawin ay ipamuhay ang ating panampalataya. Tayo lumago sa ating panampalataya. Makita sa atin ang pag-iibigang Kristiyano. Makita sa atin ang pagtutulungang Kristiyano, ang katapatan sa ating mga buhay. Nang sa gayon, makita ng mga tao na totoo ang ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Hindi natin kailangan gumamit ng mga makamundong kaparaanan o gumamit ng kapangyarihan ng gobyerno upang makita tayo ng sanlibutan. Sapat ang salita ng Diyos at ang pautuon ng iglesia noon sa Bagong Tipan. Nasa kanilang pagkatalaga ng kanilang buhay, pamumuhay ng naayon sa salita ng Diyos, sila'y kinikilala ng mga tao. Totoo yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya't bilang mga membro ng iglesia, ikaw ba'y nagiging isa sa namumuhay para sa kapurihan ng iyong Diyos? Bilang tayo isa sa membro ng iglesia, namumuhay ka ba para sa kapurihan ng Diyos? Ito ba yung iyong layunin sa iyong buhay? Nakikita ba sa iyo ng mga tao sa labas ang pagiging Kristiyano? Ikaw ba'y markado na pagka naroon na ikaw ay nakita, nakasalamuha ng mga tao ang bantog sa iyo? Kristiyano yung taong iyan. Kaya ka ba ng mga tao na ikitagusunod ni Kristo? Sa iyong pamumuhay bilang estudyante, kung ikaw ay pumapasok, ikikristyano, nakikita ba ng iyong mga kamag-aral at ng iyong guro na ikikristyano? Naroon ba na sa panahon ng exam, ikay may pagkatapat na nag-aaral? Hindi ka ba nangongopya sa iyong exam? Mayroon ka ba paggalang sa iyong guro? Ikaw ba'y may mabuting paikitungo sa iyong mga kamag-aral? Paano ka namumuhay bilang isang Kristiyano at ikay pumapasok? Kailan ka bang Kristiyano? At sa mga nagtatrabaho, sa iyong pagkatrabaho, nakikita ba ng iyong boss at ng iyong mga katrabaho
na ikaw ay naiiba, na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay nagtatapat sa iyong pagkatrabaho, hindi ka nang dadaya, ikaw'y pumapasok ng sakto sa oras, ikaw ay nagsisipag sa iyong mga ginagawa. Kilala ka ba nila na ikikristyano? Sa loob ng tahanan, sa relasyon mo sa iyong pamilya, nakikita ba nila sa iyo ang binagong buhay? Kung ikaw ay isang anak, ginagalang mo ba ang iyong magulang? Kung ikaw ay isang magulang, tinuturo mo ba ang iyong mga anak at dinidisiplina, itinutuwid ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos? At sa loob ng iglesia, ikaw ba ay isa sa nagiging tagapagpatibay ng iglesia sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa kapatiran, pagtulong sa kapatiran, pagdamay sa iyong mga kapatid? O kabaliktaran ang nangyayari? Malayo nawa ang ganoon. Malayo nawa na ikaw pa ang isa sa nagiging dahilan kaya't nalapastangan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang mag-angkin ng na maging Kristiyano, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Malayo nawa na tayo nagiging dahilan upang mapulaan ang pangalan ng Panginoon. Dapat nating palaging balikan at sariwain na ang dahilan ng pagkaatag ng Diyos sa kanyang iglesia ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't bilang hamon sa atin, mamuhay ka ng ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos upang mabigyan mo siya ng kapurihan at makita ng mga tao ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay. Yun yung ating maging layunin, yun yung ating maging goal. Tayo ay nagpapatuloy bilang iglesia, tayo namumuhay bilang mananampalataya sa layunin na maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Siya ay mataas. Hindi ang ating mga sarili, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ito'y seryosong bagay at dapat nating maging pag-ingatan bilang mga miyembro ng iglesia. Kaya po bilang konklusyon, sa iglesia natin makikita ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ng lumang tipan. Tayo na ngayon yung bayan ng Diyos bilang kanyang iglesia. At ang salita ng Diyos ang ating tanging salalayan upang makapamuhay para sa kanyang kapurihan. Kaya't marapat palagi natin maging sentro ang banal na kasulatan. Mamuhay tayo na may kabanalan. Mamuhay tayo na mayroon tayong pagmamahalan. Mamuhay tayo na mayroon tayong pagtulungan. Nang sa gayon, makita sa atin ang katotohanan ng ating Diyos na sinasamba sa kalangitan. At yun yung dapat nating pagsikapan bilang iglesia na itiyatag ng ating Panginoon. Ang ating mga purihan lamang ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Magkaroon tayo ng pandaling katahimikan upang ating unawain ang mensahe ngayong umaga. Magkaroon tayo ng pag-usuri sa ating mga sarili na tayo nga ba ay naroon na nagsisikap na makapamuhay bilang kaanib ng iglesia para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Ating pong suriin ang ating mga sarili at lumapit tayo sa Diyos upang humingi patuloy ng kapatawaran sa ating mga kulangan at humingi patuloy ng biyaya upang tayo muli ay patuloy na makapamuhay ng kalugod-lugod sa kanyang harapan, kagaya ng iglesia doon, ng Jerusalem, ng iglesia na yung tiyatag sa bagong tipan. Tayo magkaroon ng mga refleksyon sa ating mga sarili.
Amalaming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na nahayag sa aming pong kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ito po ay nangusap sa aming mga puso. Nakita po namin ang kahalagahan ng iglesia. Nakita namin ang kahalagahan ng pagsentro sa iyong salita. Sariwa po namin ang layunin, O Diyos, ng pagkatag ng iglesia. Ito'y para, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, sa iyong kapurihan. Kaya tulungan niyo po kami, kayo po yung mga mahihina. Kahit patuloy po kaming umaasa lamang sa iyong biyaya. Tulungan niyo po ang bawat isa, at nawa, Panginoon, bilang iglesia na nagpapatuloy ng iyong kinakahabagan, mamuhay kami at magpatuloy para sa iyong kapurihan, sa pamagitan, Panginoon, ng inyong paggabay sa amin. Kaya muli, sa iyo po namin binabalik. Pagpuport pa, salamat sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen.